Yes. Mona Lisa, Chavez. Dapat ko rin nasali, dapat pagka-auditor ka na lang. Si Daddy noon. Tama to. Dito kayo. Time ng orientation, no? So dito ko sa school, ito yung high school principal yung nagsasalita. Yan. Mamaya po yung classroom orientation naman. So nag-a-attend tayo ngayong hapon na to. Umpisa na yung klase, no? Ino-orient lang tayo ng school principal. Jared. Kay Jared. Ano po apelido po? Sabado. Ito ma'am. Ay, sige. 13. Pangalan niyo po. Teacher Ruas man dito rin. Ay, hindi po. Laurel po. Ruas lang kaya. Sino po ang teacher? Ano parang teacher mo? Ng Roas. Hindi ko po pa masyado. Kasi bago po ngayon ang ating sections. Kaya nga po, Talagang hindi bago pa nga po namin- lang. Kaya tinatanong ko po sino teacher. Kasi pag teacher, kabisado na namin kung saan ang lugar nila. Po, pasensya na po kayo. So ako nga po pala, ang inyong magiging advisor ng inyong mga anak sa Grade 3 Laurel. Ako nga po pala si Ma'am Maria Karen o Tarjo. Tarjo po, hindi po Tardio. Kasi ako rin po, nung muna ko makita yung asawa ko, Tardio rin ang bigkas ko sa apelido niya. Tarjo Pero po. Tarjo po. Tarjo. Tarjo. Okay, Maria Karen o Tarjo, ang inyo pong magiging advisor sa Grade 3 Laurel. Pero kahit po ako ang advisor nila, mamaya po makikita niyo po kung sino po yung mga teachers nila sa bawat subjects. Kasi ang mahahawakan ko lang po sa kanila ay ang Filipino. Grade 3 Filipino. Yun lang po ang aking subject sa kanila. Iba-iba na po ng teacher. Ayan, ang ating po agenda ay class Iba-iba schedule na po kami. Okay, wear complete uniform. Ayan, gaya po na sinabi ko. Iwasan po muna magtakong sa mga bata. Lalo na po ngayon, maulan ang panahon. Baka madulas, magkaroon pa ng disgrasya. So, iwasan po muna natin may takong-takong. Maganda pong tignan, pero pagdating po sa mga bata, delikado po. Kasi lalo po yan, nasa third floor po tayo, aakyat sila ng hagdan, dala ang kanilang mabibigat na mga gamit, bag. So, delikado po kung ganun po ang suot nilang, no? Saka yung ipiliin po natin yung hindi masyado, yung hindi madulas ang ilalim ng sapatos. No po, pag bumili po tayo. Keep the classroom neat and orderly. So, ito po yun. Noong mga nakaraan po kasi, pag mga hindi naman po ako busy, ako lang po talaga ang naglilinis. Kasi nga po, pag nagpatulong ako sa bata, maglinis, parang pakiramdam ko lalong dumudumi. O, totoo po ba? Ako na lang, uwi na kayo, ako na lang. Kaso lang po, kung meron po magbo-volunteer, kahit minsan po para po pagbaba ko, pagbalik ko, naglinis na. So kung meron po maluwag-luwag ang oras sa inyo, kahit po dalawa lang, or kahit nga po isa lang, kasi hindi naman po ako nagpapa-floor wax palagi. Bihira po ako magpa-floor wax kasi nga po sobrang dulas naman kung araw-araw or madalas. No po, kaya walis lang talaga. Yun lang ang inano ko, walis at tabon ng basura sa basurahan. Yun lang po sana ang hinihingi ko tulong. No po. Next po is respect other people, belongings, and school property. So, yan po, pagsusulat sa pader, turuan niyo po yung mga anak niyo na bawal yan, kasi vandalism yan, bawal magsulat sa pader, bawal kumuha ng gamit ng kaklase niyo, bawal ang, kasi yung iba po, diyan po nag-uumpisa ang bullying natin, no? Parang nanguha ng gamit ng kaklase, itatago. So, ngayon pa lang po sasabihin ko na po sa inyo na may karampatan po itong parusa. First na attempt, okay lang. Siguro baka hindi pa alam ng bata na mali yung ginagawa niya. Kasi grade 3 sila, so kakausapin ko po. Pangalawang attempt, kasama na po kayo sa kakausapin ko. Kasi pangalawa na po yun. Depende po sa level ng ginawa ng bata. So po, kung first attempt pa lang, pero matindi na yung ginawa niya, kailangan nyo na pong malaman bilang mga magulang. No po, kasi iba-iba po talaga yung mga nagagawa na po nila. So, hindi po porket grade 3, masyado pang bata. Hindi po nila alam ginagawa nila. Pero yung iba po, nandyan na po yung maturity. Nandyan na po ang curiosity.
So, kailangan po natin silang i-guide para po umpisa pa lang po malaman na po nila na mali po ang kanilang ginagawa. Kasi pag kinonsinti po natin yon, tayo rin po ang problema. Baka bago matapos ang taon, lalapit kayo sa akin na umiiyak. Sasabihin nyo, hindi na nakikinig ang anak ninyo. No, sa umpisa pa lang, suwituhin na natin. Refrain from transferring seat during class. Ayan, usong-uso po ang paglipat ng upuan. Gusto ko po doon kasi nandun yung friend ko. Upo ako doon. Kung saan kayo pinaupo ng teacher ninyo, doon lang sila uupo. Pakisabi po sa kanila. No po? Hindi po pwede na porket nandoon po yung kaibigan nila, doon sa bahay na lang po sila maglaro. Sa bahay na lang po sila magkwentuhan. Kasi ang talagang objectives naman po natin sa paaralan ay mag-aral. Hindi para magkwentuhan ang maglaro. Kasama po yun. Part po yun ng learning. Pero hindi po always. Di ba po? Kasi po minsan, kaya siya tumatabi doon, hindi po siya nakikinig kasi mas binibigyan niya ng pansin ang pakipagkwentuhan. No po? So, sabihin po natin sa mga anak natin kung saan sila pinaupo, doon lang po. Para po hindi magalit si teacher. No po? Kasi minsan po nga, hindi na po nila naiisip na may nagtuturo sa harapan. Pag yung katabi po nila ay lalo na yung katabi nila ay madaldal din, wala. Hindi po na sila mag-uupo. Follow instruction. So, yan nga po. Pag sinabing kumopya, basahin ng panuto. Minsan po kasi nakalagay doon, bilugan. Kasabihin po yung bata, hindi na yun iniintindi. Ang gagawin, isusulat. Diba? So, matuto po tayong magbasa ng instruction kahit po tayo mga parents. Pag nagbigay po ng instruction si teacher kasi pag nag-umpisa na po ang klase, lahat ng teacher ng anak ninyo, i-add ko na po sa GC. Hindi lang po ako. So, yung mga teachers po nila, i-add na sa GC. Then, lahat yan, magbibigay po minsan ng reminders, kuwari ganyan. Kaya po, iwasan po natin huwag magbasa. Kailangan po every time, pag may free time po tayo, nakapo tayo, browse po tayo sa GC natin. No po, para po nakikita natin yung mga instructions po. Nilanda po. Participate in discussion. Ayan. Hindi po porket magaling siya sa test. Kung hindi naman po siya nakikipag-participate sa klase, halimbawa po, ang exam niya ay almost perfect, okay siya, lahat siya. Kaso may kabawasan din po kung hindi naman po siya talaga totally nagsasalita or hindi po siya talaga nagpa-participate sa discussion, wala po siyang ginagawa. Basta gumagawa po siya pero pagdating po sa participation, wala. So, meron pong ano po yun. Meron pong part po kasi yung participation sa klase. So, pagdating sa grading system. Next is respect others. Ayan po, kailangan po turuan po natin sila na rumispeto, lalo na po sa mga nakatatanda, kanilang mga guro. Diba? Kami po ang pangalawang magulang, kaya dapat po respetuhin din po nila, kagaya po ng pagrespeto po sa inyo. Opo. Next is communication skills. Ayan po, communication channels natin. No? Pag may meeting, ayan, meeting po tayo. Pero nag-meeting na po ako. Ngayon po, dahil wala pa po, yung iba, marami pong wala. So, ulitin na naman sa GC. Diba? Kaya po sana po, ay nihiling ko po, lalo na po kapag ganyan mga meeting, importante, umatin po tayo. Kasi, ang mga teachers, hindi naman po yan magpapamiting nang gusto lang po nating magdadaldal dito. Diba? Nagpapamiting po kami kasi importante. Para hindi na po kayo nag-iisa-isa ng tanong. Diba? Tulad po yan, maraming hindi naka-attend. Tapos magtatanong sa GC, anong schedule, anong oras ng pasok, anong kulay ng notebook. Hindi po ako magre-reply. Kasi po, matuto po kayong mag-backread. Matuto po kayong umattend sa meeting. Kasi ako po, sa totoo lang po, kahit po teacher po ako, nilalagyan ko po ng oras ang anak ko sa ibang grade, kahit sabay ang meeting. Tumatakbo ako doon, maka-attend lang ko ng meeting. Kasi hindi po teacher ako, hindi na ako a-attend doon sa anak ko. Binibigyan ko po ng oras. Kahit po tanongin ng assignment, binibigyan ko ng oras. Ako po huling natutulog sa gabi. Pagtapos na po silang kumain, tapos sila lahat, anong assignment, unahin ko yung anak ko bago ako gumawa ng lesson plan.
po ang huling natutulog alas 11, gising ng alas 3:30 kasi papasok na bukasan. So hindi po sa yung pagyayabang ko or kung hindi po yun. Ang gusto ko lang po malaman nyo na dapat po bigyan po ninyo ng oras yung mga anak ninyo. Diba po? Kasi kung ang teacher binibigyan ng oras ang anak ninyo, so kayo po ang talagang mga magulang nila. So bigyan niyo po ng oras ang mga anak ninyo. Kung mahal po namin sila, mas mahal niyo po sila. Kasi kayo dugot, nyo yan, laban nyo yan. Diba? So kung tinitignan niyo po kami, bakit kami pinagagalitan yung anak ninyo or kasi mahal namin sila. So ayaw namin silang mapariwara, ayaw namin silang maniis. Kaya po pinagsasabihan sila. So yan po. Kung hindi po ako nakapag-meeting, so sa chat group po tayo mag-uusap. Po? Kung hindi po sa meeting, chat group. So, kung meron po sana, minsan po na-experience ko rin po, katatanong lang dito, sinagot ko na dito, magtatanong na naman dito. Diba? So, bakit po muna? Pag alam niyo po, ay wala talaga, hindi na sa teacher eh. Saka po kayong magtanong. Kasi po, talagang madalas po, ma'am, may pasok po bukas. Opo, meron po. Tapos, bababa naman, ma'am, bukas daw po walang pasok. Di ba? Parang paulit-ulit lang tayo. Tingnan niyo muna yung Pirated ba, ma'am? Magbasa po muna tayo. Bago Pirated, ah. Ano po? Paulit-ulit po kasi minsan, pero nandun na po yung sagot sa GC. Po, reporting of illness and attendance concern. So, yan po yung kanina, sabi ko nga po, magbigay ng letter kung absent po yung mga anak ninyo. Okay, inform niyo po ako para alam ko po na talagang alam nyo na absent yung anak niyo. Po, grading system. So, ito po, sa matatag po, enhanced matatag, wala pa pong ibinigay kung magbabago ng grading system. So, ibig sabihin po, kung wala po silang binigay na ibang template para sa grading system, gagamitin po natin yung dati natin na grading system, which is, eto po, ayan. Sa mathematics and science, 40% po ang written works. Performance task, 40% din po. At quarterly exam is 20%. So nakikita niyo po dyan, 40-40-20 ang math at science. Ano po? Ang ibig sabihin po, malaking bagay po ang sa kanila, performance task. Yung pong mga quizzes nila, malaking bagay po yan. Kailangan po ma-review po natin sila bago sila mag-exam. Yan po. Pag meron po mga projects, kasama po yan sa performance task. Pag meron po mga recitations, kasama po yan sa performance task. So, kailangan po, announce naman po ng teacher kung may performance task. So, magpe-performance task tayo bukas. Ganito yung tatalakay natin. Reviewin nyo na yun. Diba? Para po pag tinawag siya or may pinagawa, kasi 40% po yan. Napakalaki po ng kabawasan sa grade kapag mababa po ang score niya sa performance as written works. Kasi ang quarterly exam, kahit maka-perfect ka dyan, yun po yung, pag sa quarterly exam po, yun po yung pinaka periodical test po. So kahit po katasi, halimbawa 38/40, kaso yung performance task tsaka written works may hindi ka naipasa, meron po kayo hindi nagawa, mababa po yun. Maniwala po kayo sa akin. Kasi ang isa lang po na hindi nyo naipasa, halimbawa blank po siya doon sa isang grade, naawa sa teacher, binigyan siya kahit kalahati. Dahil mabait na may bata, nagkasakit talaga, binigyan ng consideration, binigyan ng score. Kami po sa niya, 79, pwede po maging 85. Basta lang sa isa na wala. Kaya po talaga malaking bagay. Kung meron po kayong hindi na ipasa, talaga po biglang baba. Biglang baba, biglang taas. Nakapasa. Next po, ito po, sa Pilipino, makabansa, English, EMRC, yan, mas malaki
May assignment po ba tayo, mga mamis? Meron po ba tayo anak assignment? Meron ba tayong dadalhin bukas? Diba, buti nga po ngayon may mga GC. Dati po talaga, hanap ka pa ng classmate, walang cellphone. Diba, mahirap. Ngayon po, pwede kayo, yung iba sa inyo, magkakakilala na. Diba? Pwede kayong magtanungan na kung ano ang assignment. May assignment ba? Meron ba tayong project? Meron ba tayong dadalhin? So at least yun, naasa sa amin na lang po yun. Na bilang magulang at bilang mga parent at bata na magtulungan kayo kung meron ka rin. Ayan po, subject requirement sa Filipino po, folder po na yung orange para po sa kanilang portfolio. Pakilagyan na po ng fastener. Para lahat po ng summative, lahat po ng performance task, lahat po ng order the exam, iipunin po nila doon para po sunod-sunod po. Kung sino po yung nauna, yun po. Tapos yung susunod, patong nyo lang po na patong sa ibabaw. No po, huwag nyo na pong sunod-sunodin. Sa ibabaw po yung pinaka-latest na test. Yun po ang nasa ibabaw. No po, basta po huwag po kayong magtatabon ng exam. Kasi po, pag pinapasa po yun, may teacher po, lalo na po ang math natin, talagang kumukuto po yan sa portfolio. At kung meron po kayong questions, halimbawa po mababa yung nakuha ng anak nyo, pero alam nyo na matataas ang exam or kung meron, wala pong problema. Pwede po kayong magtanong sa amin, ma'am, bakit po ang taas ang unang grade, pero ito po ang portfolio, titignan ang portfolio. Pero kung kayo po ay magpe-question na wala po tayong preba, wala po kayong hawak ng portfolio, natapon niyo po lahat, wala. Hindi po pwede po salita. Kailangan po meron po tayong hard copy ng exam nila na para masabi nyo na kumpleto yung anak nyo. Diba? So, i-file nyo po para po meron po tayong ipipresent sa teacher kung sakali po mag-question po tayo tungkol sa grade nila. Yan. So, sa subject requirement sa Pilipino, since alam nyo naman po ngayon na uso ang sakit, uso po ang kung ano-ano pong ubo, sipon. So, kung gusto nyo pong mag-face mask, wala po namang problema. So, yung pong mga may ubo, sipon, required po sana ng mag-face mask po. So po, hindi po para sa akin yon. Kasi po, mga bata po yung anak nyo, mas madali po silang mahawa. Lalo po yan, sila po ay magkakatabi. Diba? Pag alam nyo po na yung anak nyo ay may sipon, matindi ang sipon, matindi ang ubo. Diba po? Pero kaya niyang pumasok. May batang masipag ayaw umabsent. Diba? So, okay lang po yun. Pero pag face mask po natin. No po, para yung mga classmate naman po niya, safe din po. Pesa naman po yung maghawa-hawa pa sila, mas mahirap po yun. Kasi alam naman po natin na ang ubo at sipon ay nasa hangin lang po yan. Nakakahawa rin po kung tabi-tabi sila masyado. So yun na lang po, kung mas alam niyo po, o kaya kung pag alam niyo na may lagnat, alam niyo po na huwag niyo na po papasukin kapag gano'n na may lagnat. Kasi papauwiin din po yun, hindi rin po siya makakapag-perform ng maayos, iiyak lang po yan. Kasi nga po masama pakiramdam. Kung tayo nga matanda na pag masakit ang ulo, masama pakiramdam. Diba? Hindi tayo makapag-ayos ng gawain. Ano pa po yung mga bata na kailangan po nilang magpahinga kapag po mga ganyan. So, dala po sila ng hygiene kit. Ano po ba yung mga hygiene kit? Ayun po, yun lang po yung sabon, ulpos, alcohol, suklay, para po matulad siya pag po minsan po kasi may mga bata na gulo-gulo na yung buhok, para po mag-suklay sila, yan lang naman po. Then, alcohol po, importante po. So po, kung sino po ang pwede po palang mag-dugi ng alcohol, kasi meron po kami dyan spray. So, bago po sila pumasok, pwede siya mag-spray, then pag nag-i-spray din po ako ng alcohol sa kamay ng bata. Para po pag-uwi. First aid kit. Yan po, meron po kayong extra sa bahay. Panlinis ng sugat, mga bandage, pandikit sa sugat, or kung ano po pwede nyo madala or mani-contribute. Huwag na po kayong pumasok sa garage. Kung meron po kayo, kahit isa-isa lang po yan, isang betadine, tapos isang kasi sila minsan nagkakasugat, minsan bandage. At least meron po tayong makukuha dyan po sa ating first aid kit. No po? Para po hindi na po ako maghahanap sa ibang section para humingi pa. Para po kung may disgrasya,
HR, isa pa po pala, record ko po, mami, ang nameplate ng bata. Wala pa pong ID, kaya gusto ko po sana nameplate ng bata, nickname, buong pangalan sa ilalim. Tapos sa likod po, may pangalan ng magulang, complete address, at saka po cellphone number na updated. Po, kasi minsan may lagdat ang bata, wala pa silang ID, hindi ko po alam kung saan ko kontakin. So, habang wala pa po tayong school ID, yun po ang magsaserve na school ID nila. Tsaka syempre po, napakaraming bata, hindi po namin agad makikilala. Kung wala pong, gusto yung po ba tawagin namin yung anak niya ng ikaw. Ikaw. Uy, ikaw. Ito yung maganon. Syempre, hindi mas maganda yung pangalan. Diba? So, at least pag may pangalan sila, malalaman namin agad kung sino yung palasagot, kung sino yung active sa klase, makikilala namin agad yung anak ninyo. Diba? Napakarami po kasi bata. Hindi po talaga namin makakabisado agad, lalo na po kung walang nameplate. So, kung may nameplate po lahat, makikilala po namin sila ng mas mabilis kaysa po yung wala. Kasi kaya ikaw, ano pangalan mo? Diba? Parang araw-araw gano'n ng ano namin. Tapos pag po masyadong mahaba, kung may i-buhol nyo po sa likod para kita-kita yung nameplate. Para, minsan po kasi nandito na yung nameplate, sisilipin ko pa kung sino yung pangalan, nakatalikod kasi ayaw niya matawag para sa participation. Itatalikod. Yun. Well, na lang, medyo iklihan po para nakikita po ng teacher yung nameplate. So, pakigawan ng nameplate. Basta po, pangalan ng bata, complete na pangalan kahit maliit lang, malaki yung nickname niya. Halimbawa, ang nickname niya Karen. So, lalagay niyo yun. Yung nababasa ko, wag na po kayo magkulay-kulay ng line o ano. Kung meron po kahit blank, basta readable ha. At maayos ang pagkakasulat. Okay? Kung mas maganda po, kung babalutan nyo ng plastic kasi minsan maulan, hindi po mababasa. So, sa likod po, ano po ilalagay natin? Number. Pangalan ng magulang, or guardian, contact number, and address. Kasi, hihinga na po kami ng reunification form. Diba? Nakahinga na po kayo nun. O, hihingan po agad yan, number ninyo. Address ninyo, complete address, may number, dapat, kung 85, Pasolo Road, ganyan, dapat kompleto. At saka po yung name ng magulang. Ang ilagay nyo lang po dyan sa nameplate, yung pong guardian, kung wala po siya magulang, halimbawa nasa lola siya, yung guardian na ilalagay din namin doon sa ID. Na para isang gawaan na lang po kami ng template. Kasi ang ilalagay po doon, kung sino yung magulang na talagang pwede namin kontakin. Kasi mamaya, ang magulang nilagay doon, tatay. Yung tatay pa na nasa Saudi. Diba? Hindi namin yung maano. Kung sino, doon po kayo ang ilagay nyo doon. Number nyo rin. Diba po? Para po, kung may dalawang number po kayo, halimbawa po, magulang, kayo po ang lagi umatin. Pero yung asawa nyo po, dalawa po yung number, pwede nyo po ilagay yung dalawang contact number. Para po, kung di ma-contact yung isa po, pwede ma-contact. Para po, mas mabilis po yung communication natin dalawa. Kasi pag importante, minsan Facebook lang, hintay mo pang masin. E paano po kung busy nga po kayo, hindi kayo, at least matawagan, importante naman kasi. Kaya ako tumatawag ko pag importante na po, alba, may lagnat yung anak nyo. Mataas ang lagnat, hinapoy ng lagnat, hindi po kayo makontak. Kaya po kung pwede po, yung kung talagang active numbers, ang ilalagay nyo doon. Tsaka yung pakisagot po ang tawag. No po. Tapos pag tumawag po ako, pakisave. Kasi baka po sabihin nyo, ay wag yan, ano yan eh. Yung nasukulit yan eh. Hindi sinagot, di pala nila nagbutaan na ka na. Ganun lang po kasi po ng po. Ayan, ito po natin, HRPPA election. So ang hihingi lang po natin sa atin ay President, Vice President, Secretary, Treasurer, Auditor, and so mag-election po muna tayo para mabilis na po. Meron po ba mga election, meron na po ba dito mga officers na nakakasama? Sir, naging officer din po kayo. Naging officer. Ngayon po, mag-re-elect po tayo, mag-elect po tayo